Tara, ride! Pero huwag kalimutang mag-helmet. What if i-level up pa natin ang helmet ng riders para makaiwas sa aksidente? May emergency signal pa yan sakaling masangkot sa aksidente ang rider. Tara, let's change the game! Lumobo ng mahigit 17% ang bilang ng motorcycle-related road accidents sa Metro Manila last year kumpara noong 2022. At mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa mahigit 4,000 motorcycle crashes na ang naitala. What if may motorsiklong programmed with road safety sensors? Para iwas aksidente at nakaw? Paano? Sagot yan ng Abante na binubuo ng engine control system at rider protection sensors sa helmet. Kasama sa mga sensor na nakaprogram dito sa helmet ay ang alcohol sensor na kapag na-detect na nakainom ang rider, hindi mabubuksan ang makina ng motorsiklo. Para naman iwas nakaw, meron ding fingerprint sensor na kayang ma-detect kung ang may-ari ang may hawak ng helmet. Isa sa pinakamahalagang feature ay ang shock sensor kung saan pwede itong mag-signify kung nasangkot sa isang aksidente ang rider. Sa lahat ng insidenteng ito, maaabisuhan ang emergency contact ng rider via emergency response sensor. Papadalhan ng text message ang emergency contact sakaling nanakawan, nakainom o naaksidente ang rider. Brainchild ito ng nooy senior high school students mula sa Caloocan National Science and Technology High School. Kami pong 5, 4 po sa amin nagmumotor. In-integrate namin lahat ng mga bagay na yun kasi yun yung parang naisip namin na major problems na kailangang i-solve sa motorcycle industry. 2 years na process itong project na ito. Walang nakapigil sa andar ng Abante, built last 2019 na nag-uwi ng top awards sa 2020 DepEd National Science and Technology Fair at naging entry rin ng bansa sa 2020 International Science and Engineering Fair. Sa ngayon ay naipapatent na ang proyekto. Ni-recommend sa amin yun ng DOST na magpapatent and ni-recommend din ng school namin para secure na mismo yung invention for us. This is the future of motorcycle riding here in the Philippines. Hindi lang kayo mag-e-enjoy sa mga ride niyo, kundi may ensure din ang safety and protection ng bawat isa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kasunod ng isinagawang raid sa Kawit, Cavite, kaugnay sa operasyon ng Love Scam noong Sabado, isa pang bahay sa Angeles, Pampanga ang sinalakay ng NBI kung saan huli sa akto ang 6 na Chinese national na gumagawa ng iba't ibang klase ng panloloko online. Nakatutok si John Consulta. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang villa na ito sa isang exclusive subdivision sa Angeles, Pampanga. Bit-bit ang search warrant. Pagdating sa second floor ng bahay, inabutang nag-ooperate ng kanilang mga computer ang 6 na Chinese national, 3 lalaki at 3 babae. Tumambad sa raiding team ang scripts na ginagamit sa kanila umanong panloloko. Ayon sa NBI, follow-up operation ito sa nauna nilang raid na nakaresto ng 24 na Pilipino at 5 Chinese na sangkot sa love scam sa Kawit, Cavite noong August 10. Ayon sa NBI, sangkot sa samot-saring panloloko ang kanilang mga naarestong Chinese national sa Angeles, Pampanga. Kabilang dito ang crypto phishing, investment fraud at text spam messages. A massive fraudulent activity globally yung kanilang engagement. Ang victims dito, both locals and internationals. Cloud-based yung kanilang storage. So in other words, since cloud yan, pwede yan ma-access anywhere. As long as alam mo kung ano yung credentials. Ayon sa NBI, Finance at Money Laundering Department ang grupo ng mga Chinese na kanilang nahuli na galing sa Pogo pero pumasok sa bansa bilang mga turista. Nakabili na rin daw ang mga ito ng mga property at sasakyan pero pinapangalan sa mga Pilipinong kasabwat para hindi makaagaw ng pansin. Nag-iisang buwan pa lang sila. And I think yung operation ito is after nung pronouncement ng ating presidente, nung binan na lahat ng Pogo operations.
nang kunin ang panig ng isa sa naarestong Chinese at tanungin kung nasaan ang kanilang mga passport. Hindi daw niya ho alam. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang naaresto. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Economic Sabotage at Anti-Financial Account Scamming Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Approve na approve sa mga bida ng Pulang Araw ang galing sa pag-aarte ng kanilang younger versions. Pero hindi lang yan ang pinupusuan ngayon sa series, pati ang pagbabalik on-screen ng Team Barda. Makichika kay Nelson Canlas. Dahil sa husay sa kanilang pagganap sa GMA Prime family drama na Pulang Araw, sina Cassie Lavarias, Migs Jokno, Cheska Maranan, Francesco Mafi, ang mga bagong darlings of primetime. Nakipagtsikahan sa GMA Integrated News sina Cassie, Migs at Cheska. Nag-spill din sila kung ano ang naging reaksyon ng mga older version nila sa serye na sina Barbie Fortesa, David Licauco at Sanya Lopez nang magkita sila. Magaling daw po kami. Tapos sinabi po sa kanya, Ate Barbie, ang fresh ko daw po. Sinabi niya po ang galing ko daw po mag-Nihongo. Kuwang-kuha niya daw po yung the way he acts po. Sabi po ni Ate Sanya, magaling daw po kami dalawa ni Cassie mag-tap dance po. And magaling daw po akong umacting and ang pretty ko daw po. Favorite ni Cassie at Cheska ang mag-aral ng tap dance sa set. Sabay-sabay din daw silang naglalaro ng video games kapag may free time. Enrolled at nag-aaral din ang tatlo. At ngayon pa lang, alam na raw nilang balansehin ang kanilang oras. Time management lang din po talaga. So, dinadala mo yung lessons even sa ano? Yes, sometimes po. Yes, din po ako mismo nagre-review po sa 10 po sometimes. Ngayong napapanood na ang mga older versions ng kanilang karakter sa Pulang Araw, mapapanood pa kaya natin sila? Babalik-balik pa po. Opo, babalik-balik. So, hindi pa rin kayo mawawala talaga? Hindi pa po. Bukod sa palabang pag-arte ng mga batang bida, pinusuan din ang episode ng Pulang Araw kagabi dahil sa muling pagtatagpo ng mga karakter ni na Barbie at David na sina Adelina at Hiroshi matapos ang mahigit 10 taon. Who are you? Miss, you work here? No. I'm only here to look for my kuya. Ngayong gabi, maglalayag na bang muli ang Team Barda? Yan ang dapat nating abangan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Timbog sa operasyon ng mga otoridad ang isang transgender na inireklamo ng kanyang ex dahil sa pampablackmail. Ang suspect pinapakalat daw ang mga pribado nilang video. At nakatutok si June Veneracion. Sumugod ang mga taga-PNP Anti-Cybercrime Group sa isang hotel sa Bacoor, Cavite. Naabutan nila rito ang isang lalaki kasama ang kanyang ex na transgender woman na kanyang inireklamo dahil sa pambablackmail. Pumayag raw ang biktima na makapagkita muli sa suspect dahil nangako ito na buburahin at titigilan ang pagpapakalat ng mga pribado nilang video mula sa 5 buwan nilang relasyon. Ilang beses na akong nakikiusap sa'yo na sigilan mo na yung pagsisend ng mga video pagkakalat. Sobrang hirap ng ginawa mo sa akin. Wala na rin ang trabaho dahil sa'yo. Nagpunta na rin po sila sa barangay para mag-settle, para ma-delete ng mga photos and videos na to. Pero hindi po makamove on yung suspect kasi nakikipag-break na yung victim sa kanya. Sinubukan naming makuha ang panig ng suspect na nasa kustodiya pa ng Bacoor City Police pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa reklamong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mula January hanggang August 15 ngayong taon, 238 na kaso ng paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang kanilang naitala. Panatilihin po nating pribado yung mga sexual activities natin para maiwasan natin yung ganitong incident. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sinintensyahan ng reklusyon perpetua matapos sa tulang guilty ang 3 kadeteng sangkot sa hazing at pagkamatay ni 4th Class Cadet Darwin Dormitorio. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.
Makalipas ang 5 taong pagdinig ng kaso sa pagkamatay ni PMA 4th Class Cadet Darwin Dormitorio, are found guilty beyond reasonable doubt. Hinatulang guilty ang 3 kadete ng Philippine Military Academy at sinintensyahan ng parusang reklusyon perpetua. Sa desisyon ng Baguio City RTC Branch 5, guilty ang hatol kina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. sa kasong murder at paglabag sa Anti-Hazing Act. Guilty rin ang hatol kay Julius Tadena para sa paglabag sa Anti-Hazing Act. Pinagbabayad din ng tig 3 milyong piso na danyos sina Lumbag at Imperial, habang 2 milyong piso naman mula kay Tadena. Noong September 12, 2019, 6 na araw bago ang kanyang pagkamatay, nag-video si Dormitorio sa kwarto ng upperclassmen niyang sina Imperial at Lumbag. Magaang pisngi at hirap magsalita. Uy, yung boses ko pala iba na. Sa video, pinakanta pa siya. Ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Di ko maintindihan. Napagutom kasi hindi kumain. Nagbigay din siya ng mensahe noon sa kanyang kasintahan. Alam na natin mangyayari ito. Kaya survive na lang. Mahal kita. Sana tayo pa din kapag graduate. Sa isa pang kuha noong umaga ng September 17, sa loob pa rin ng kwarto ng kanyang upperclassmen, kita nang ihina na si Dormitorio at hindi na makayuko habang pilit na nag-ehersisyo. Ayon sa mga saksi, sinaktan si Dormitorio ng mga upperclassmen niya dahil hindi nasunod ang pinagagawa sa kanya. Sa paglabas ng hatol, nabunutan daw ng tinik ang pamilya Dormitorio. I am happy, I am contented with the decision. Pero siyempre hindi pa rin maibalik ang buhay ng anak ko. Nawa din ako sa mga nasentensyahan, sa parents. Nagiging biktima kami lahat. Nagpapasalamat din ako sa justice system natin. We deserve it. My son deserves it. Nakatakdang umapila sa Court of Appeals ang kampo ni Imperial, Tadena at Lumbag. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng 3. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.